the Word of God, and we must be accountable unto Him. Tayo po ay tinawag, tayo po ay mga kinatawan ng ating Panginoon upang tayo po mismo ay gampanan na maayos yung mga bagay na according sa panawagan sa atin ng Panginoon. So minsan, ito na naman po yung papasok sa atin. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, our feelings is deceit. Masyadong sinungaling, masyadong mapandaya yung ating pakiramdam. Minsan, akala natin, I am only an attender, a member, or one of the group, one of the organization. Akala natin ganun lamang po tayo, pero kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos is for us to become a ministers to God, to the people around us. Kaya nga pagkahalaga po nun, and as well as, hindi pa pwede tayong maging follower of Christ Jesus kung hindi po tayo gagawa pagdating sa Kanya. The Master's business and property are committed unto us. Kami raw sa atin lahat. So, ibig sabihin, whatever we learn from Him, tayo, accountable po tayo dun sa mga bagay niyon. Napakahalaga po nun, most especially the words, the gospel, the good news. Mahalaga po yan na kung paano po natin ipapalaganap sa buong sangkatauhan itong mga bagay nito. And supposed to be not only these things, they are not, sabi po dito, they are not our own, but His, so we can only use them in a way that will please Him. So sa madaling salita, whatever yours is not yours, but to Him. Sa Kanya yon. Kaya kapag ikaw lumapit ka sa Panginoon as you follow God in your life, i-consider na ito na lahat ng meron ka ay hindi na sa'yo. Amen. Bakit? Kasi pag-aari ka na ng Diyos eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, attender lang ako, pastor, at wala akong kinalaman sa business ng Lord. I tell you, meron na. Diyan na nag-i-start yun. We cannot follow God kung hindi po tayo susunod doon sa mga bagay na hinihiling sa atin ng pagkakataon pagdating po sa ating pagkakilala sa Panginoon. Kung titignan po natin, yung po mga alagad po nung unang iglesia, pinakita po nila na even yung mga ari-arian po nila ay hindi na po mahalaga sa kanila at ito po ay pinamahagi nila sa pangangailangan ng mga apostol. Amen. At doon po nila pinakita that they follow Christ Jesus accordingly, even their possessions, whatever possessions they have in their hand, ito po ay hindi nila inaring sa kanila. Kundi inari po nila ito na para sa lahat. Okay, everything on us are not to us, but to God. Lahat ng bagay niyan, kahit na yung kaluluwa mo. Kaya nga ito, wala ka ng karapatan ngayon sa sarili mo. Amen. You have no rights to be right. Amen. Tama mo ba yun? Wala ka ng karapatan ngayon na maging tama. Amen. Basta kung anong gusto ng Lord na yun na yung kailangan na mag-manifest sa buhay mo at yun na yung kailangan gampanan po natin. Okay, let's go into our study para makita po natin. The assignment given to us as His servant include. Pero ang tanong po dito, bago ko po umpisahan to, are you a servant of God? Amen. Siguro yung sasabihin ng iba, parang nagtataka sila, hindi ako servant eh, member lang ako. Ano sa tingin po ninyo? Tama po ba yun? Meron po bang words talaga na member ka lang ni Kristo? Meron po ba? May narinig po ba kayo sa Biblia na member lang ni Christ? Wala po. Wala, no? We are not only a member of Christ. We are a follower. Pag sinabing follower, you are a disciple. No, ang disciple ni Christ, gusto ko po malaman po ninyo, mayroong given task po sa Lord yan. At hindi po pwedeng mag-iwasan po yung bagay niyo. Kaya burahin niyo na po sa isipan niyo na kayo'y miyembro lamang at tagapakinig lamang sa iglesia. Amen. So lahat tayo dito, may tungkulin, may task, mayroong mga bagay na gampanin pagdating sa Panginoon. Okay, sabihin mo muna sa tabi mo, sabihin mo, may tungkulin na tayong itinalaga ng Panginoon. May tungkulin na tayo itinalaga. Whether you like it or not, tanggihan mo man o hindi, ikaw rin ang maapektuhan doon. Pag tinanggihan mo, affected yung iyong pagsunod sa Panginoon. Pag tinanggap mo, affected naman yon mga bagay na magagandang darating sa buhay mo. Amen. Kaya nga itong mga tungkulin na ito ay talagang itinatalaga sa atin ng Panginoon at kailangan po natin tanggapin po ito. Okay? The assignment given to us as His servant include. Ano po ba yung mga included po dito? Bilang tayo mga servant ng ating Panginoon. Una, the saving of lost by preaching to them.
Kailangan po yan. Na tayo po kailangan ay daladala po natin yung katangian ni Jesus na magligtas. Amen. 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 At hindi lamang po yung para baka we are only an attender. At lagi ko pong gustong isiksik sa isipan po ninyo, wala pong attender. Amen. We are a follower. We are a disciple. As a disciple of God, we have a great commandment. We are the great commissions that coming from Him. Okay, ano po ba yung Great Commission na yun? According po dito, sabi po ng Mateo chapter 28 verse 18 to 19, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, included sa mga bagay na pagsunod mo sa Panginoon bilang isang servant, bilang isang alagad, bilang isang disciple, bilang isang lingkod, yung paghahayo, yung pag-aakay, yung pagsasave ng mga kaluluwa. So, part po ito ng ating tungkulin pagdating sa Panginoon. Even though you don't want an obligations to the Lord, I tell you, we are all responsible of doing this. Lahat ng mga bagay nito, kailangan po natin gawin po ito. Or else you lose the authority that given to us by God. And to whom that authority we use in our life? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu. Kaya nga, there is no attender. Wala na po yung mindset natin bilang mga attender lamang po. Kundi lahat na tayo ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga hindi nyo napapansin, di ba? Minsan nga kapag nagcha-church ka, di ba, ang tawag mo na sa sarili mo, ako'y naglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Di ba kapag ikaw umaatin ka ng gawain, ang tawag mo na sa sarili mo, lingkod ka na ng Diyos. Tama po yun. We are a servant, we are a follower, we are a disciple. Kaya nga, itong Great Commission na ito is for every one of us here. Na kapag nakakilala ka kay Kristo, ito po yung included na bilang isang faithful servant sa ating Panginoon. Yung sinabi niya po dito na humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. So sa madaling salita, we have now a task included for us by God as a servant. Amen. Number 2, building of disciple for Him through regular teaching and follow-up. So sa madaling salita po dito, kapag halimbawa meron kang inaakay, kailangan po yan, tinuturuan mo yan. Amen. Do not forget to teach them. Kailangan po na mahalaga po dito na sila po ay mabahagian nyo ng salita ng Diyos. Like what you do today. Di ba? Meron kayong mga akay, tinatrabaho niya, pinupuntahan niya, sineshare niya. At yun po yung ating tungkulin. Obviously, tungkulin niyo na po yan. Okay. After nito, halimbawa, pagkatapos nito, service na ito, meron mga kaibigan, tapos nakwentuhan mo siya, o yun na po yung responsibility pagdating sa Panginoon. Amen. Yun na po yung pinaka-responsibility po natin. Now, ano po ba sabi po dito sa Great Commission? Sabi po dito, Mateo 28 verse 20, at turuan sumunod sa pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi po dito, teach them. Amen. Whatever I teach you, teach to them. So ano man yung mga bagay na natutunan nyo dito, ituro nyo rin sa iba. Amen. Kasama po yan, included po yan bilang tayo yung mga faithful servant. Kaya hindi makakailayan kapag halimbawa, ikaw, aral ka lang ng aral, pakinig ka lang ng pakinig sa church mo, at pagkatapos po nito, wala kang binabahagian nito, wala kang tinuturuan, I tell you, you are not a disciple. Amen. You are not faithful to Jesus. Amen po ba yan? Amen. Totoo po yan. At gusto ko po na malaman po ninyo, kapag ikaw po talaga tumanggap ng salita ng Diyos, kailangan ito'y ibinabahagi mo rin sa iba. Sapagkat considering ang sabi ng Lord, at ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Paano mangyayari na kasama mo si Kristo pero hindi ka marunong magturo ng salita ng Diyos sa iba? Wow! Parang ang labo, ano po? Kasi if you have Christ Jesus in you, sa sarili mo, ikaw mismo, whenever you encounter a person, even though you're not knowing him, isishare mo sa kanila yung salita ng Diyos. Why? It is not you, but the Spirit of God. Kung sasabihin mo, hindi ako marunong, pero ang sabi ng Lord, I will be with you until the end of this age.
Kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Asa si Kristo sa buhay ng tao, Amen. if you did not share the words to anyone, Amen. kung hindi mo i-share yung salita ng Panginoon sa ibang tao, where is Jesus? Hindi natin makikita si Jesus doon. Kaya nga, this will be included to us as a faithful servant of Him. Amen. Alam niyo po ba, yung katapatan po natin sa Panginoon ay mahalaga po yan. Kaya nga, whether you like it or not, pag sumayo si Kristo, sinamahan ka ni Kristo, hindi pa pwedeng hindi ka magtuturo. Amen. Di ba kung minsan meron po sa inyo, di ba? Parang, pastor naman, nahihiya ako mag-Bible study, nahihiya ako mag-share sa Bible study. Di ba? Minsan ganyan po tayo. I tell you, you don't have Jesus in your life, in your heart. Pag meron ka ng Jesus sa buhay mo, ipinangako pa naman sa atin ito as a servant. Yung kasama natin si Jesus sa buhay po natin hanggang sa dulo ng walang hanggan. So meaning, walang katapusan na pag-share ng salita ng Diyos ang gusto ni Jesus sa buhay po natin. Ngayon, ang tanong dito, ikaw ba pinashare ka na? Ha? Amen. Tanungin mo yung katabi mo kung pinashare na siya. Pastor, mahihiya pa ako eh. Nako, mahirap po yun. Malaking problema po natin yung pag nahihiya ka. So, ibig sabihin, kapag nahihiya ka, Jesus is not with you. Ang sabi natin, Jesus is always with us. Kasama natin si Jesus, He is my Emmanuel. So, gusto ko po na malaman po ninyo, hindi ka lang dapat mahihiya. Kung minsan, di ba, naririnig ko sa inyo as a servant of God. Minsan, naririnig ko sa iba sa inyo, Pastor, naghihiya po talaga ako kasi hindi ako marunong mag-share. Where is Jesus? Pastor, talagang hindi ko talaga kaya, Pastor, kasi mahihiyain talaga ako, Pastor. Where is Jesus? This is the proof that as a disciple of God, as a servant of God, ang sabi niya ganon, tandaan ninyo. Remember this. Remember this. Ha? Para sinasabi ni Jesus sa iyo, okay, ha? Makinig ka. Tandaan mo ito. Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Now, where is Jesus? If you are afraid to share the gospel to others, kung natatakot ka na ipahayag ang salita ng Diyos, even though kahit na isa kang bata o isa kang matanda, gusto kong malaman mo, dapat you must share. Because this is included to a faithful servant of Christ. Amen. Okay, tatlo. The raising of faithful minister by identifying them, encouraging them, and building up them. Kaya kung mapapansin po ninyo, di ba? Bakit ang kulit-kulit ni Pastor? Bakit ba parang kinikilatis ako ni Pastor? Parang lagi na lang gusto niya, maging pastor din ako. Yeah, hindi niyo po ba napapansin yun? Labo nitong pastor na to, siya pastor, gusto nga pati ako maging pastor. Yeah? Bakit? This is included. Amen. Lahat po ng mga bagay na ito, kung ano yung nakikita nyo sa akin, kung ano yung pangungulit ko sa inyo, na halimbawa sinasabi ko, Sister Maylene, yung preach. This is one of the encouragement that we need to raise a faithful minister to Jesus. Amen. Kaya nga po tayo nagpapatayo eh. Why you are practicing your preaching career here? Yeah? Lahat kayo, di ba? Tumatayo kayo dito, nagbubunutan kayo dyan. So, ibig sabihin po niyan, nagre-raise tayo ng mga tapat na mga katiwala o kawani ng ating Panginoon para na sa ganon, talagang makita po talaga natin, ma-identify po talaga natin who is servant and who is not. Amen. Kaya ngayon, pagka kayo, tanggi kayo ng tanggi. Gusto ko pong malaman po ninyo, there is no Jesus in it. Amen. 2 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaan, magturo naman sa iba. Uy, networking na ito, pastor. Ha? Ganun pala talaga ang kailangan, no? It include in our faithful service to God. Na kailangan po pala magturo ako, at kailangan yung tinuturuan ko ay mayroon ding pagkakataon na makapagturo din. Ngayon,
sisihin niyo na po ako ngayon dito kung bakit ko kayo pinapatayo dito at kung bakit gusto ko na lahat kayo maging pastor. Siguro kung minsan yung iba, labo naman ito si pastor, alam niya naman, wala pa naman akong alam pagdating sa Biblia, tapos pagsisharein na ako, I tell you, you have Jesus. Pag sabi mo nga doon sa katabi mo, meron kang Diyos, meron kang Jesus sa buhay mo. And nothing to be afraid. Ano po sabi ng Corinthian? I am not afraid, I am not ashamed. Roman pa yan, Roman, no? I am not ashamed. Chapter 1, verse 18, 16. Yes. Hindi ko kayo kinahihiya na ipahayag ang mabuting balita. Amen. Bakit? Kasi kung mahihiya ka, ibig sabihin, meaning, there is no Christ Jesus within us. Kaya nga, ang sabi po ni Pablo dito, Oy, Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Andun pa rin si Jesus, ano? Yan ang kasarapan paglingkod ka ng Diyos. Pero pag sinabi mong attender ka lang, naku, ang hirap ni Jesus mapunta sa iyo niya. Tanungin ko kayo, sino ba dito yung mga attender lang? Wala, ano? Siyempre, ayaw nyo na mawala si Jesus sa buhay po ninyo, ano? Kaya gusto ko talaga, hindi ako attender lang. Kaya tanggalin nyo na sa isipan nyo ngayon na ako'y attender lang. We are already a faithful servant to Jesus. Kanina, sabi niya po sa aklat na Mateo, into the Great Commission, sabi niya ganun, and I will be with you until the end of this age. Ngayon, sinabi naman ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Hindi sa tulong ng kapitbahay mo. Kasi pag tinulungan ka ng kapitbahay mo with regards on your faithfulness into Christ Jesus, I tell you, mauuwi ka sa wala. Amen. Kasi ang kailangan po talaga niyan, yung mga bagay na matutunan mo ay may kinalaman kay Kristo Jesus. Amen. Okay, tuloy po natin dito. Ika-apat, the preservation of the saint through regular fellowship and teaching of the Word of God. Ang sabi po dito, paano maipe-preserve itong mga pananampalataya ng ating Panginoon pag sinabi pong saint, tayo pong mga mananampalataya ni Kristo yan. Hindi po yun yung nakikita niyo nakatayo doon. Hindi yun yung mga matitigas na simento na nandun ang saint. Tayo yun. Amen. 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 Saints are alive. Amen. 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 Ulitin ko po sa inyo, all saints are alive. Hindi po patay. Kaya nga pag sinabing saint, ang ibig sabihin niyan, those who believe in Christ Jesus. Those who have faith in Christ Jesus. Yan po yung saint. Kaya kung ikaw, yung katabi mong yan, nananampalataya kay Jesucristo, yan ay saint. Amen. Pwede mo nang tawagin yan na Saint Shen. O kaya sa Tagalog, Santa Ira. Amen. Santa Barbara. Santa Ignacia. Santa Mga Karen. Hello. Tanungin mo yung katabi mo, mananampalataya ka ba ni Jesus? Mananampalataya ka ba ni Jesus? Okay, pwede ka nang tawagin saint pag mananampalataya ka ni Jesus. Amen. Yun po kasi ang meaning, yun ang kahulugan ng isang saint. Hindi po yung parang nakagisnan natin na matay, naging saint. Hindi na saint ang tawag po doon. Ano? Sumakabilang buhay. Ano? So sabi po dito, the preservations of the saint through. Paano po ba tayo mapapanatili? Kaya nga po tayo meron tinatawag na regular fellowship and teaching of the words of God. Kaya nga po, okay, magre-reklamo kapag may araw-araw po tayo na gawain. Ano? Kaya nga sinasabi ko nga po sa inyo, ma-encourage kayo na magkaroon po ng karagdagan yung iyong pag-attend. Bilang isang naglilingkod sa Panginoon, bilang isang tapat na naglilingkod sa Panginoon, hindi lamang po isang araw lang ang ibibigay natin sa Panginoon. Kasi hindi tayo mape-preserve, hindi tayo makapapanatili sa ating Panginoon kung wala po tayong araw-araw na pag-aaral o the regular studying of His Word at kung wala tayo ng tinatawag na fellowship. Amen. Kaya mahalaga po yung tinatawag na fellowship of the saint.
Regular pong ginagawa po yan, hindi po yan every Sunday lang. Amen. Kaya hindi niyo po napapansin kapag yung mga every Sunday lang, sa isang iglap nawawala. Yung mga araw-araw na nawawala pa eh. Yung pa kaya mga halimbawa Sunday lang. Hindi niyo po ba napansin yun? Yung mga araw-araw na tinatamad pa. Nawawalan pa ng gana na paglingkod sa Panginoon. Eh yung pa kayang isang araw lang. Kaya gusto ko po na malaman po ninyo, for us to be preserved as a saint to Christ Jesus, gusto ko po malaman po ninyo yung pananatili natin regularly sa Panginoon. Amen. Yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos, yung pakikipag-fellowship mo sa kapwa mananampalataya mo, napakahalaga po niyan. Pansinin mo, marami po sa mga Kristiyano ngayon, mas madalas nilang kasama yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Kaya how can we preserve as a servant of God, as a faithful, yung ating faithfulness sa Lord, paano natin mapapreserve? Kung tayo po mismo ay wala sa kapulungan ng mga santo. Wala sa kapulungan ng mga mananampalataya. Kaya nga po tayo, kung minsan pinanlalamigan, mamaya makikita rin po natin dito yan, maitatakil po natin dito po sa pag-aaral po natin. Sabi po ng Hebrew chapter 3, verse 12 to 14, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang kaligtan ang Diyos na buhay. Kaya nga yung regular fellowship po natin, yan po yung nakakapagpanatili. Kaya kung papansinin po natin, ang dami ng pinanlalamigan. Bakit? Kasi yung kanilang buhay ay nandun na sa mga kawalan. What do I mean kawalan? Kawalan ng pananampalataya sa Lord, kawalan ng paglilingkod sa Panginoon, kawalan ng takatapatan sa Lord, kawalan ng pag-ibig sa Panginoong Jesus, kawalan ng pagtitiwala. Kaya nga gusto ko po na malaman po ninyo, tayo po ay nandoon sa fellowship ng mga santo, sa fellowship ng mga mananampalataya, sa fellowship ng mga nagpaparangal sa Panginoon. Yun po yung talagang kailangan natin para tayo ay makapanatili at lumakas sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat doon po natin natatagpuan yung tunay na kahulugan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano sabi po ng Biblia? When 2 or 3 gather in His name, He is on the midst of us. So sa madaling salita, kapag mayroong 2 o 3 tao dito sa lupa ay nagkatipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, nandun siya sa ating kalagitnaan. So, ganito po yan. Kapag ikaw ay laging nag-iisa, gusto ko po na malaman po ninyo, at lalo na kapag ang kasama mo ay mga hindi mananampalataya, talagang hindi bababa si Kristo doon sa kalupunan na yun. Bakit? Kasi marahil hindi niya naririnig yung usapan na gusto niyang marinig. Amen. Like for example, kahit na ikaw, nandiyan ka sa upuan mo ngayon, kapag ayaw mo nung gusto mo pa, kapag ayaw mo nung mga sinasabi, lalayo ka. Kapag ayaw mo nung kwentuhan, aalis ka. Kapag hindi ka interesado doon sa mga pinag-uusapan, iiwanan mo yon. Kaya nga po tayo, nandito po tayo regularly to the Lord because we wanted to preserve our relations to Jesus and we want to preserve also our faithfulness to God. Kaya ito po yung maipapayo po sa inyo. Dapat po na lagi po tayo sama-sama po na nagpapalakasan at nag-iingatan. Iniingatan po dapat natin ang bawat isa para lang sa ganon manatili po yung pananampalataya po natin sa Panginoon at hindi po natin talikdan. Sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayo'y lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. That was preserving Christian. Kapag nanatili tayo sa Panginoon, mananatili tayong kasama ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa wakas. But if you leave Christ, but if you leave your faithfulness to God, but if you leave your ministry to God, but if you leave your studying unto the teaching that given to God, by God, gusto ko malaman po ninyo, mawawala ka talaga pagdating sa ating Panginoon. This will be included to us by Jesus. Faithfulness is required from all the servant without compromise. Hindi kino-compromise mo yung ating katapatan pagdating sa Panginoon. Whatever things that offered to us by the Word, we cannot be compromised it. Kahit na ano pang uri yan, whatever form of distraction
salvation, whatever form of things that offer to you by the word, it cannot be compromised your faithfulness to Him. Huwag na huwag mong isusuko, huwag mong ipagpapalit, huwag mong hahayaan na mauagaw sa iyo yung katapatan mo sa Panginoon, sapagkat ito yung makakapagpanatili sa iyo sa katapatan mo sa Diyos upang manatili ka sa Panginoon hanggang wakas kasama niya sa kanyang kahayaan. Now, tignan niyo po ito, ha? Kapag ito pong katapatan niyo sa Panginoon ay hindi niyo isinuko talaga, gusto ko pong malaman niyo, with it, sabi pong ganun dito, there shall be commendation and blessing. Mahala eh. Ganun pala po yan, ano? Hallelujah. Amen. Na kapag pala hindi mo kinokompromise yung katapatan mo sa Panginoon, listen to this. Mga lingkod ng Diyos, pakinggan mo ito. Listen, pakinggan mo mabuti po ito. Marami po mga Kristiyano gusto yumaman. Marami po gusto mga Kristiyano gusto po nila pagpalain ang buhay po nila. Kaya lang ito po yung nakakalimutan nyo. If you are faithful to God, ang bilis guminhawa ng buhay. Amen. Yes. It proved to me by God on itself. Ang Diyos po mismo nag-prove po sa akin yan. Wala akong kakayanan po nung araw. Halos bumuhay nga ng pamilya, hindi po kaya eh. Halos magpaaral ng isang anak, hindi ko kaya. Halos magpakain lamang po ng lugaw, hindi ko kaya. Pero this was being proven to me by God. Pinakita niya sa akin na kapag tapat ka sa Panginoon, hindi ka gugutumin ng Panginoon at pagpapalain niya ang buhay mo. Kaya lang, alam nyo, marami po sa atin po dito, kinokompromise po natin yung katapatan natin sa Panginoon. At paano po ba nakokompromise po yung katapatan natin sa Panginoon? Kapag ipinagpapalit mo ito sa isang tasang gulay. Amen? Amen. Like for example, if you notice, kung nabasa mo po sa Biblia yung about kay Esau, hindi po yung sa kanto na binabarbecue, ha? Ito si Esau, yung kakambal po ni Jacob. Pinagpalit niya yung kanyang birthright, yung karapatan niya. Kaya ano po nangyari po dito? Naagaw lahat ni Jacob sa kanya. Amen? Amen. Yung karapatan ng pagpapala, yung basbas ng pagpapala, yung katapatan ng Panginoon sa buhay niya, nawala, napunta kay Jacob. Kaya sino pinagpala? Si Jacob. Amen. Kapatid sa Panginoon, huwag mong i-compromise yung katapatan mo sa Lord. Do not be like Esau. Dapat po na maging katulad po tayo ni Jacob. Mas mahalaga sa kanya yung kanyang tungkulin, yung basbas ng Panginoon kaysa doon sa mga bagay-bagay lang sa mundo. Amen. Marami po mga Kristiyano ngayon kinokompromise niya yung kanyang katapatan sa Panginoon. Like for example, yung pag-church, huwag mong i-compromise yan. Yung pagbabasa mo ng Biblia, huwag mong i-compromise yan. Yung fellowship mo, yung Bible study mo, yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, yung prayer life mo, huwag mong i-compromise yan. Amen. Even yung katapatan mo mismo sa Panginoon, huwag mong i-compromise yan. Amen. Kahit yung pananampalataya mo sa Lord, huwag mong i-compromise yan. Stick to it. Amen. At alam niyo po ba with it? Anong sabi po dito? There shall be commendation and blessing. Pararangalan ka ng Diyos kapag nanatili kang tapat at pagpapalain niya ng todo ang buhay mo. But without it, kapaligtaran po nito, without it, there shall be condemnation and judgment. Pagdating ng araw, paparusahan ka ng Diyos. Pagdating ng araw, nandun ka sa impyerno at hindi ka talaga maisasalba ng Panginoon. Amen. Ano po pala yun? Mabigat po pala yung maging compromise ka. Mabigat po pala na yung kino-compromise mo yung mga bagay sa buhay natin sa Panginoon Jesu Kristo. Kaya ito po, gusto ko po malaman yun. Listen to this, mga people of God. Ang totoong servant of God talaga, the true faithful servant of God, hindi niya talaga pinagpapalit ang Panginoon sa buhay niya, kahit na saang bagay. Amen. 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 Hindi mo pwedeng ipagpalit yung iyong karapatan sa Panginoon sa mga bagay lang ang magsasanlibutan na ito. If you are being true, faithful servant to Jesus. Amen. Okay, pag-aralan po muna natin itong tatlong bagay na ito. The three headings of faithfulness. Ano po ba ito mga bagay na ito na pwede po natin pag-aralan po dito? Ano po itong tatlong ulo ng katapatan sa Diyos na dapat natin pag-aralan? Okay. First is the definitions of faithfulness. Ano po ba yung kahulugan po nito? It means to be reliable, loyal, trustworthy, and dependable. So ganito po yung ugali po
o ganito yung meaning ng isang tapat sa Panginoon. Listen, dito po kayo tumingin. Yung mga tapat sa Diyos, dito po, nakatingin po yan, nakikinig po yan sa salita ng Diyos. At hindi niya pinakikinggan yung bulong ng kaaway, kasi papasok niya yung bulong ng kaaway. O nga pala, magsasaing ka pa. Hindi faithful po sa Panginoon yan. O nga pala, naku, gagabihin kayo ha. Baka wala kang masakyan. Huwag kang mag-alala. Pwede maglakad. Hello? Amen. Ang sabi dito, faithfulness means to be reliable, loyal, trustworthy, and dependable. So, ang ibig sabihin dito, dapat maaasahan ka. Amen. Dapat tapat ka. Dapat mapagkakatiwalaan ka talaga. At dapat po talaga makapagtatanggol ka. Amen. Kaya mo makipagtanggol yung katabi mo. Hindi sa mali. Faithful to God nga eh. Kailangan ipagtatanggol mo siya sa tama. Amen. Hindi sa mali. Amen. Kaya nga, gusto ko po na makita niyo po dito, yung katapatan po na ito ay talaga nakabase po talaga yan sa isang totoong lingkod ng Diyos. Na kapag ikaw lingkod ka ng Diyos, kailangan tugtungan mo yung pagiging lingkod mo ng katapatan. Tapat na lingkod ng Diyos. Hindi lang basta lingkod ng Diyos, kundi tapat na lingkod ng Diyos. Tapat na lingkod ng Diyos, ibig sabihin po niyan, maaasahan sa lahat ng pagkakataon, at mayroon po talagang sabihin po natin katapatan, tapat sa habang panahon pagdating sa Panginoon. Hindi lang tayo tapat kapag halimbawa mayroon tayo mga favor na nakukuha sa Panginoon. Kahit na wala favor sa Lord, tapat ka pa rin dyan sa Panginoon. Amen. Amen. How a servant be on it? Paano po ba ang isang lingkod ay magkakaroon ng bagay na ito? Una, tignan po natin, pag-aralan po natin mabuti po ito para nang sa ganon, alam po natin kung paano magkaroon po ng tinatawag na faithfulness. Pakisabi mo sa katabi mo, katapatan. Katapatan. Ulitin mo, pagka hindi ka pinansin, sabihin mo sa kanya, pansinin mo ako. Pansinin mo ako. Sabihin mo, katapatan. Katapatan. Pag inaantok siya, sabihin mo, huwag ka muna matulog. Huwag ka muna matulog. Hindi katapatan po yan. Amen. Baka iba ang matapatan mo dyan. Okay, ano po ba ito? Paano po ba tayo magkakaroon nitong katapatan na ito bilang mga lingkod ng Panginoon? Una, taking time to understand the task required. Ano po ba yung tungkulin mo? Dapat magkaroon ka ng panahon para maintindihan mo kung ano yung panawagan sa iyo. Para maintindihan mo kung ano yung bagay na tungkulin na itinatas sa iyo ng Panginoon. Pag-aralan mo yun. Unawain mo yun. Hindi lang basta, may worker na ako sa church. O sige, worker ka na sa church. Naiintindihan mo ba yung pagiging worker? Naiintindihan mo ba yung trabaho talaga ng yung tungkulin ng isang worker pagdating sa Panginoon? Ano po ba yun dapat na makita po natin? Not only a worker, but a faithful worker to Jesus. Paano po ba yung mapapakita yung faithful worker to God? Kailangan tapat ka doon sa tungkulin na binigay ng Panginoon. Hindi mo rin i-compromise yun. Hindi mo i-turn down yun. At hindi mo pababayaan yun. Kailangan lumalago yung task mo na yun, yung tungkulin mo na yun sa Panginoon. Amen. Hindi niyo po ba nakita, marami po sa ating po ngayon, pinababayaan po nila yung tungkulin nila sa Panginoon. At mananagot po tayo sa Panginoon pagka ganon. Ibig sabihin nun, without it, without faithfulness, talagang ang sabi po nun, we put into condemnation. Hello? Ganun po pala yun, Pastor. Ganun pa kahigpit ng Panginoon? Yes. Pag may tungkulin ka sa Panginoon at pinabayaan mo yun at hindi ka napagkatiwalaan nun, if we are not being be a good steward to our ministry, gusto po malaman po ninyo, itatapon po tayo sa kadiliman. Mamaya, pakita ko po sa inyo po yan. Ano pa? Doing the task well at the right time, sa tamang panahon, in the right way, and in the right place. Sa tamang pamamaraan, at sa tamang lugar. Hello. Kailangan po talaga accurate po tayo. Pagdating sa katapatan po talaga, kailangan po sinisikap po natin yan. Nandiyan pa po ba kayo? Doing it well. Sabi po dito, doing the task well. So, ibig sabihin, ginagawa mo ng mabuti, mainam, ng buong katapatan, yung tungkulin na inilagay sa iyo ng Panginoon sa tamang panahon o oras, sa tamang pagkakataon o sa tamang lugar. Amen. Isa naglilingkod tayo sa Panginoon, gumagawa tayo sa Panginoon, wala sa lugar. Amen.
Masabi lang tayo lingkod ng Diyos kung ano-ano na yung ginagawa natin. So, we must be led by the Holy Spirit. Kailangan meron nagli-lead po sa atin. Hindi pa pwede na halimbawa, God given you an authority to lead you, pero you choose. So, ibig sabihin yun, you are not doing well the task that given to you by God. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, that's why we are having a good leader or someone that used to you by God para na sa ganon, yun yung maging pamantayan mo ng paglilingkod mo. Yun yung magtuturo sa iyo ng tamang pagkakataon para gawin mo yung tungkulin. Yun yung maglalagay sa iyo sa tamang pamamaraan para maglalagay ka doon sa tamang tungkulin. Yun yung maglalagay sa iyo sa tamang lugar para magawa mo yung buong katampanan pagdating sa Panginoon. Kaya nga without doing it or without having the authority that leading you, parang kang ligaw lamang po. No? Kaya nga sa ka ba nakakita ng tupa na walang pastol? Amen. Amen. At hindi ka rin makakakita ng tupa na 2, 3 ang pastol niya. Amen. Nakakita na po ba kayo nun? Ha? Wala pa po. Si Moises po ba? Nung magpastol siya ng mga tupa ng kanyang biyenan, nakita niyo po ba na meron siyang katuwang sa pagpapastol? Wala. Si David po ba? Meron? Wala. Tinulungan po ba siya ng mga kapatid niya? Wala. Amen. So sa madaling salita, there is only one pastor or shepherd. Amen. Amen. Nagagamitin sa atin ng Panginoon. Kaya nga there is only one good shepherd. It is only Christ Jesus. Amen. Kaya lang, meron siyang inatasan na lingkod para i-lead po tayo. Amen. At ngayon, kung hindi po tayo magpapagid doon, we are not doing our task well to Jesus. Hindi po natin magagawa na mainam po yun. Maaaring makakagawa ka pero maaaring ligaw-ligaw yung iyong mga gawa. Amen. Amen. Even in school, di ba? Kung hindi tayo ililid, kung hindi tayo tuturuan, o hindi tayo i-guide ng mga teacher po natin, gusto ko malaman mo, hindi ka makakaayos. Amen. Hindi mo maaayos yung iyong mga aralin pagdating po nang walang nagtuturo sa iyo. Pwede ba halimbawa sabihin sa ng teacher, bahala ka na dyan. Basta itong kung semestral na ito, gawin mo kung anong gusto mo. Basta kailangan yan. Sakto doon sa lesson plan ko yan for the whole year, ha? Pwede ba yan? Siyempre, magpapagayad ka pa rin. Ma'am, paano ko naman malalaman yun kung ano yung lesson plan mo sa amin? Siyempre, kailangan ko ng mga syllabus dyan. Kailangan ko ng mga babasahin dyan. Kailangan ko ng idea kung ano yung ituturo mo. Ay, bahala ka na dyan. Basta titignan ko lang kung aangkop dito sa pagtuturo ba yan. Pwede ba yun? Hindi, ano? Kaya nga meron tayong guide. Kaya ang mga tupa ko, ginagayad po talaga ng isang pastol po yan. Amen. Kasi magpapangalan po ang mga tupa kung hindi po sila igagay ng isang pastol. Doing the task wholeheartedly without murmuring and complaining. Yan, marami po sa ating ganyan. Di ba? Gagawa ng kanilang tungkulin sa Panginoon pero nagre-reklamo. Hello? Amen. This is not faithful to God. I tell you, kapag ikaw, mayroong mga bagay na tungkulin na ibinigay sa iyo ang Panginoon, huwag ka magre-reklamo. Gawin mo ng buong sikap yun. Nahihirapan ka, gawin mo ng buong sikap yun. Huwag kayo magre-reklamo. Kahit sa pag-church, huwag kayo magre-reklamo. Ano ba naman yan? Gagabihin na tayo. Ano ba naman yan? Matagal pa naman mag-preach si pastor. Basta, hintayin mo lang kung ano yung gusto ng Lord na pagawa sa iyo. At gawin mo ng buong puso yung bagay na yun. Ano ba naman yan? Kailangan pa magbasa ng Bible, nakikinig na nga sa Kanya. Ano ba naman yan? Kailangan pang mag-pray, pagpasok mo naman sa simbahan, magpe-pray ka rin naman talaga. Hello? So, doing our task wholeheartedly, kailangan po huwag ka magre-reklamo. Pag yan ginagawa mo ng buong puso, walang reklamo yan. Kaya huwag mo sasabihin po sa Panginoon, Lord, ginagawa ko naman po yung aking tungkulin sa inyo. Hindi mo ba alam? Doon pala kapag sinabi mo yun, reklamo na yun. Amen? Amen. Huwag ka na magsasalita. Kahit sabihin sa iyo ng Lord na, hindi ka pa tumatawa sa akin. Lord naman, hindi mo pa ba nakita? Ilang beses na akong pumayo. Hello? Huwag kang magre-reklamo. Bawal ang reklamador. At sa langit, wala ka makikita reklamador. Amen. Gusto ko makita niyo po dito na lahat ng pumasok sa langit ay tapat sa Diyos. Amen.
Kaya kung mapapansin natin, ano sasabihin ng Panginoon kapag nagawa niya na mainam yung kanyang tungkulin? Well done, my good and pakilakas po, well done, my good and yeah. Hindi po sinabi ng Lord doon, well done, my good and reklamador na servant. Amen? Well done, my good and murmured servant. Amen? Amen. Naiintindihan po natin? Amen. Kaya nga para nang sa ganon, tayo po ay magkaroon talaga ng katapatan sa Panginoon. Huwag tayo magre-reklamo. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag magre-reklamo. Doing the task without strife and competition, but complimenting others. Ha? Huwag kang gagawa na para bang ang ipinagmamalaki mo sa iba na magaling ka. Amen. Amen. Walang ibang magaling kundi yung ating Diyos na nagtuturo sa atin ng lahat. Amen. Gusto ko malaman mo, kahit na magaling ka dito sa lupa, patay-patay lang tayo sa ating Panginoon. Even kahit na pastor ako, gusto ko malaman po ninyo, dapat hindi tayo gumagawa ng pakikipaglaban, pakikipagpaligsahan, pakikipagtatapatan mo kung ano yung mga bagay na kakayanan niya. So, ibig sabihin po nun, hindi po sa Lord po yun. Huwag mo sasabihin na magaling ka, mas magaling naman ako sa kanya mag-preach. Bakit hindi ako ang pinakakayo niya? Mas magaling naman ako sa kanyang kumanta. Bakit hindi ako yung pinapakanta? Yeah? Hello? Amen. Hindi po yun yung tapat ng mga lingkod ng Panginoon. Dapat pag gagawa ka sa Panginoon, make sure na itong ginagawa mo is complimenting to others. Amen. Nagiging compliment sa iba. Amen. Gumawa ka, pero magiging kalakasan ng iba. Gumawa ka, pero magiging kalabuan ng iba. Ibig sabihin, compliment sa kanila. Lahat ng bagay na gagawin mo, hindi ka gagawa para ipagyabang lamang. Hindi ka gagawa sa Panginoon o maglilingkod sa Panginoon para lamang ipasigat mo yung sarili mo that I am a servant of God. Maybe you are a servant of God, pero there is no faithful. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, dapat laging nakakabit yung faithful servant, hindi lang basta servant. Amen. Doing the task committedly without eye service or man pleasing. Ano po ibig sabihin po dito? Hindi po ba yung parang sumusukat tayo? Hindi po ba yung parang may kinikilingan tayo? Gusto ko po na malaman po ninyo, pagdating sa paglilingkod, walang kilingan po yan. Walang pinapasihan po yan. Kundi lahat po tayo kailangan matuto sumunod. Amen. You cannot please man. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Ganun po tayo sa Panginoon, kaya huwag kayong magre-reklamo kapag tayo itinutuwid ng Panginoon sa mga bagay na dapat ituwid po sa atin. Minsan nagre-reklamo tayo, bakit ganito? Wala naman akong ginagawa, bakit niya ako? Bakit ganito? Gusto kong malaman mo, kaya ka ginaganon kasi pinag-iinam ng Diyos yung mga bagay na tungkulin mo pagdating sa Kanya. Because God wanted you to do your task very well. Kasi alam nyo, ito po yung mahirap po sa atin eh. Minsan nakakala natin, lingkod na tayo ng Diyos. Minsan nakala po natin, porkit nandito tayo po sa church, kala natin, lingkod na tayo ng Diyos. Kapag hindi mo natutunan ng sumunod sa Panginoon accurately, within the will of God, o sabihin po natin, in accordance to the will of God, I tell you, lahat ng gagawin mo, walang saysay. Sapagkat ang paggawa po natin sa Panginoon, it is not to please us. It is not to please us. We do our task to please our Master. We do our task to please our God. Kaya nga kung halimbawa, nandito ka ngayon para i-please lang ng mga kasama mo, nandito ka ngayon para i-please lang ng tao, nandito ka ngayon para i-please lang ng pastor mo, I tell you, you are not a servant of God. You are wrong. Very wrong. Sapagkat ang talagang paglilingkod sa Panginoon, ibinababa ang sarili, hindi ipinagmamakapurihan ang sarili, hindi ipinibida ang sarili, kundi patuloy niyang iniyuyuko yung buhay niya sa Panginoon. This is our faithfulness to God, mga atin. Ganun po yung pagiging faithful sa Panginoon. At hindi po yung para bagang gusto mo parang ikaw yung kinikilala, gusto mo ikaw yung natatanyag, gusto mo yung ikaw yung para bagang masikat sa karamihan. Kapatid sa Panginoon, hindi po lingkod ng Diyos ang tawag po doon. Lingkod lamang po ng sarili po yun. Okay, another heading of faithfulness is the development of faithfulness.
Tingnan po natin kung paano naman i-develop to. No? Kanina, iyon po yung mga problema po natin bilang about sa ating faithfulness sa Lord. Ito po yung mga meaning po nun, yung kanina. Ngayon, ito naman po yung para lumago po tayo pagdating sa ating katapatan sa Diyos. Servant must have an eagerness to look forward. Pag sinabing look forward to His service to God, ang ibig sabihin po niyan, mas lalo niya pang pinalalawak. Amen. Pag looking forward, he cannot keep his life into one place. Meaning, hindi lang para baga, okay na sa akin to, basta ako, dumadalo ko ng gawain. No! We are looking forward to our service to Jesus. So as a servant, kailangan meron tayong pagsusumikap doon. Our eagerness, kailangan po yun, na sinisikap natin matutunan ng isang bagay, sinisikap natin magawa yung ating tungkulin sa Panginoon, sapagkat paano mo magagawa yon at paano ma-develop yung faithfulness mo sa Lord kung halimbawa ikaw mismo tamad ka. Kung ikaw mismo wala ka ng gana. Kaya nga gusto ko nga po malaman po ninyo Sometimes, alam niyo po yung sinasabi ko po sa inyo na sometimes we as a servant of God compromise the things that we need in our master. Minsan kino-compromise natin yung paano yung pastor, hindi ko naman kino-compromise. Alam mo po ba yung kapag hindi ka nagtitira ng panahon mo sa Panginoon, gusto ko malaman mo, it is compromising. Minsan hindi mo po ba napapansin? Minsan bago ka dumalo sa church, pagod ka na, pakampana na yung katawan mo, halos wala ka ng lakas, tsaka ka palang aatin ng church. Compromising po yun. Di ba kung minsan pagdating mo sa church, parang patapatan na yung katawan mo, parang gusto mo umuwi na, wala na natira sa Panginoon po yun. Hindi na po credible po pagdating sa Panginoon mo yung bagay na yun at hindi na considerable po sa Lord yun na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon kapag ganon. Kapag halimbawa, may ginagawa ka sa Panginoon, how can we develop our faithfulness to God? Yung pa parang, halimbawa, nahihirapan ka, umatid ka ng church, no? Para makita mo sa Panginoon na talagang ikaw ay tapat sa Panginoon at lumalago sa katapatan sa Panginoon, dapat hindi mo ipapakita sa Panginoon, Lord, pagod na kasi ako Lord, pagod kasi ako sa trabaho. Napagod kasi ako sa pag-aaral, Lord. Hindi po yun yung katapatan sa Lord. Amen. We cannot give up our ministry to God. We cannot give up our task to the Lord. Kung gusto mo na lumago ka pagdating sa iyong pananampalataya sa Panginoon at katapatan mo sa Diyos, kailangan sinisikap mo yung kahit nahihirapan ng katawan mo, sige ka pa rin. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, alam niyo nga po, I praise God. All praise to Jesus. Kahit na may nararamdaman ako sa katawan ko, binibigyan pa rin ako ng sapat na lakas ng Panginoon para lamang magampanan ko yung tungkulin ko para sa Kanya. At yun po yung pinagmamakapuri ko. Sabi ko, Lord, kahit atuntin ako ng kamatayan, basta ang importante, naghahagampanan ko yung tungkulin ko sa iyo. And this is how we show that we develop our faithfulness to God. Pero kung halimbawa, para mahina ka, you are very weak, you easily turn down your ministry to God, your task. Gusto ko malaman mo, wala doon yung katapatan. Yung madali ka halimbawa umayaw, madali kang bumitaw, madali kang panghinaan, madali kang panlabigan, madali kang tumalikod pagdating sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. There is no development. Walang paglago po doon. Mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman mo, abang nahihirapan ka, nasasaktan ka, naguguluhan ka doon sa church mo, yun yung susi ng paglago. Amen. Alam nyo, wala kang church na may encounter na puro please lang ang gagawin sa iyo. Wow, pagdating mo sa church, wow, ang ganda mo naman. Wow, ganda ng dress mo. Wow, ang bait mo naman. Wala kang maririnig ng church na. And sometimes it can bully you. Yeah? Minsan mabubully ka Kaya nga gusto ko na malaman po ninyo, every servant of God receive persecution. Lahat tayo, naranas tayo ng persecution. Kaya nga lang, in many different forms. Hindi nga lang yan yung parang persecution talaga ng mga alagad. Gusto mo ba yung gano'n? Di ba? Kung minsan nakakala po natin yung discipline, di ba? Considered persecution na sa atin. Kaya nga, papinig mo, pinapersecute ka na, parang yung mga alagad ng araw, pinako na sa krus ng baliktad. Hindi yun. Alam niyo po, yun po yung ating pagde-develop ng ating katapatan sa Panginoon. Amen. To develop our faithfulness to God, habang naglilingkod ka, maraming mga pagsubok, maraming mga hindrances
maraming mga paghihirap, maraming mga masasakit na pangyayari, pero all are controlled by Jesus. Kaya lang, ang hindi natin makontrol, yung sarili natin. We can easily give up. Amen. Para namamatay yung eagerness mo para isulong yung mga bagay na kailangan ng Diyos na makita para sa atin. Kaya nga kailangan po natin, meron po tayo talaga pagsusumikap pagdating po sa mga bagay sa Panginoon. Kaya nga, kung hindi po natin pagsisikapan yun, halimbawa yung pag-church lang, ang bilis mong mamigay, ang bilis mong umayaw, ang bilis mong panlamigan, paano mapapakita sa Panginoon na talagang tapat kang lingkod ng Diyos? Gusto ko malaman mo, sabi ng Lord, di ba? Those who remain faithful to God shall be saved. Amen. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. So, kung titignan po natin yun, yung katapatan na yun, hindi mo masusuka dyan kapag masarap lang ang pangyayari sa buhay mo. Ang katapatan, makikita yan kapag ikaw inuulan ng bagyo sa buhay pagniligtan mo, inuulan ka ng kaguluhan, inuulan ka ng kawalan, inuulan ka ng karamdaman sa buhay mo, doon masusukat yung totoong sarap ng katapatan mo pagdating sa Panginoon. Amen. Okay, tingnan po natin, no? Paano po pa natin talaga ma-develop po yung faithfulness na yun? Okay, this is how we develop our faithfulness. Number 1, desire and determine to be faithful unto God in all He required you to do. Kung ano yung hinihingi ng Diyos na gawin mo. Amen. Pag sinabi sa iyo ng Lord, magbasa ng Bible, magbasa ka ng Bible. Pag sinabi ng Lord na gawin mo ito, gawin mo yun. Huwag kang magre-reklamo. Amen. This is how we determine to do whatever He required for us. Mga kapatid sa Panginoon, naiintindihan pa po ba natin ito? Amen. If you want to have faithfulness to God, kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo, gawin mo. Pag sinabi ng Lord sa iyo na layuan mo itong masasamang barkada na ito, layuan mo itong mga masasamang company na ito, layuan mo. Pag sinabi sa iyo ng Lord, iwanan mo ito, iwanan mo. Amen. Why? This is how we develop as we have determined to do it. Our faithfulness to God. Umisan parang sinasabi, Lord, mahirap yan, Lord eh. So, ibig sabihin nun, hindi ka determinado na maging tapat talaga sa mga bagay sa Panginoon. Amen. This is sometimes required to us by God. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero kapag hiningi ng pagkakataon sa iyo ng Panginoon, itong bagay nito, gawin mo. Amen. Pag sinabi niya sa iyo, you may remain humble. Whatever situation you pass, maging humble ka lang. Kahit sinisigawan ka, kahit binubulyawan ka, kahit inaapi ka, kahit niyuyulakan ka, remain humble. Yun ang kailangan mong gawin. Because this is the requirements of God into you, to become faithful to Jesus. Isa, hindi ako pwede eh. Pumapatol ako eh. Kaya kung isa, ganun tayo, no? Eh, yung kapitbahay nga namin, hindi nga umubra sa akin yan eh. Napaluhod ko yan eh. Ito pa. Kaya ganun tayo, no? Gusto ko malaman mo, hindi ka lang basta servant, faithful servant dapat. At ang isang tapat na servant, dapat mailarawan si Kristo. Nakita niyo ba si Kristo? Napupubig na sa krus. Pagkakalin niyo ako dito! Gaganti ako! Magaling niyo ako dito! Sinabi ba ni Kristo? Hindi. Ama, sabi niya gano'n, patawagin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Amen. Pinag-pray ka pa ng Diyos. Samantalang ikaw, hindi. Laban! Gipin sa gipin! Amen? Hello? Hindi, galit ako talaga eh! Galit ako! Masama yung ginawa nila sa akin! Magbago ka na. Hindi yun yung tapat na lingkod ng Diyos. Ang isang totoong tapat ng Diyos, tapat talaga na lingkod ng Diyos. Yun talagang, He is willing, He has a desire, He has a determined to do faithfully whatever He required to Him by Jesus. Kung hinihingi sa iyan, anak, gusto ko sa paglilingkod mo, gusto ko mapaya ka sa karamihan. Ha? Lord naman, baka naman baka pwede sa isa na lang. Huwag ka sa karamihan, baka naman pwede kay pastor na lang ako mapaya. Choosy ka pa. Gusto ng Lord sa lahat eh. Kasi si Jesus, akala niyo ba si Jesus, sobrang kalupitan ng pamamayaan nila kay Jesus. Akala niyo ba si Jesus nung ipinako sa krus, may saklot? Wala, pinaglaruan siya. Even yung kanyang katawan, pinaglaruan talaga nito mga tao na ito, na napakasama talaga ng ginawa nila kay Jesus. Pero he remained humble. Amen? Amen. Tayo kumisa, makanti ka lang eh. Tayo mo yung pagbabalik ko sa iyo. Vengeance is mine. Ha?
will repent. Ganun agad eh. Parang hindi lingkod ng Diyos. Hindi ka na ng mga lingkod ng Diyos. Ang mga lingkod ng Diyos hindi naghihiganti. Amen? Minsan nga kasi, alam niyo, minsan, parang pinapaayon na natin ng Diyos eh. Lord, kunwari, ganito ha. Kunwari, ikaw ang gaganti sa kanila, pero ako gagawa ng pamamaraan. Mga kapatid, ganun minsan tayo. Kunyari, sasabihin natin, ipinapasa Diyos kita. Bahala na ang Lord sa'yo. Kunyari, tahimik lang. Alam ko na. Iniisip na ako. This is the will of God. Pinapaayon na. Maninira ka ngayon. Sisiraan mo ngayon yung kalaban mo, kaaway mo. Tapos papalabasin mo sa sarili mo the will of God. Ayan. Gumagalaw na sa kanilang buhay ang Diyos. Hindi naman gumalaw ang Lord. Nanatiling kalmado ang Lord. Ikaw yung gumanti. Hindi naman ang Lord eh. Ang sabi ng Lord, the vengeance is mine. Huwag kang maghihiganti. Ako ang gaganti. Because He is righteous and not you. Kaya wala tayong karapatan na gumanti kahit nasasaktan ka, kahit agabyado ka. Amen. Kaya nga alam nyo, the best response to our enemy is your humbleness. We keep silence. Because every time that we keep silence, our God will do the rest. Siya po yung gagawa ng mga bagay para sa atin. Sabi niya, wala kang gagawin. Tumahimik ka lang. Ako ang magtatanggol sa iyo. Amen. Kaya nga sa mga bagay po na ginagawa natin, huwag mong ipoproso yung galit mo kasi ikaw na yung mahihirapan yan. Amen. Pag galit ka sa isang tao, keep calm. Keep silence. Let him on to God. Alam mo yung salita na ang Diyos ang gaganti. Pero huwag mo naman sabihin sa Lord, Lord, sapakin mo ha. Hindi gano'n. Hindi gano'n ang pagganti ng Lord. Ang pagganti ng Lord, He will discipline that man. Didisiplinahin niya lang yun. At kailangan lang po, sumunod lamang po tayo kung ano yung talagang hinihiling sa atin ng Panginoon. Tingnan niyo po yan. Ano sabi po dito? Crucify the flesh and yield to the Holy Spirit. This is how we develop our faithfulness to God. Ano po sabi po dito? Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo sa Espiritu, at sabi po dito, huwag niyong pagbigyan ang pagnanasa ng laman. Galatians chapter 5 verse 16. So meaning, kailangan po talaga umiral sa atin yung Espiritu. Pag naglilingkod ka na sa Panginoon, if you want to develop your faithfulness to God, mamuhay ka sa Espiritu, doon lalago yung katapatan mo. Pero kung nananatili ka sa laman, gusto ko malaman mo, hindi ka magiging tapat sa Panginoon. Sapagkat our flesh doesn't need the things in the Spirit. He is against the Spirit. Kaya nga kapag ito pinairal mo, itong naman lang, sa paglilingkod mo, hindi ka talaga lalago sa katapatan sa Panginoon. Maintain an effective prayer life. Para lumago ka talaga sa katapatan mo sa Panginoon, kailangan nananatili ka sa pananalangin. Do not be ceases. So huwag mong ititigil, huwag mong kakatamaran yung panalangin mo. Amen. Be committed to study, meditation, and doing of the words of God. Pag-aralan mo, pag-nilaya mo, Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaligtaan, araw-araw na basahin ang aklat na yaon. Dili-dili mo yun araw-gabi upang magawa ninyo kung ano ang mga nakasaad doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Kapatid sa Panginoon. Kaysa daanin mo sa laman, magbasa ka ng Bible, i-meditate mo yung Bible, at isagawa mo, isabuhay mo yung Biblia, yung salita na nabasa mo, at makikita mo, ang sabi doon, giginhawa ka at magtatagumpay. Nahihirapan ka pa sa buhay mo, gusto mo giginhawa ang buhay mo, gawin mo kung ano yung nababasa mo sa Biblia, giginhawa ang buhay mo. Have an excellent spirit. Paano po ba itong excellent spirit? Like po itong si Daniel. Ano po nangyari kay Daniel? Si Daniel po, naging pangunahin po siya sa tatlong taga-pahamahala at gobernador ng doon po sa mga hidirang. Dahil po sa kanyang karunungan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, if you serve God, you must be wise. Amen. Do not be wise as the world. Hindi po yung karunungan na pagdadala natin. Be wise in Christ. Amen.
Ang sabi po na Biblia, be wise like a serpent and gentle like a dove. Amen. So, hindi po yung pangahas na karunungan ng sanlibutan ang naglay po natin. Inisahan mo ako, Sige, pakakabawi din ako sa iyo. Iisahan din kita. No? This is not wise. Amen. Kahangalan po, ang tawag po doon, foolishness. Kapag ang isang tao, sabi ng Biblia, kapag ang isang tao ay gumaganti, it is foolishness. Amen. Kahangalan po yun, kamangmangan po yun sa Diyos. At alam niyo po ba ang marunong na tao na tinuturing ng Lord? The wise persons to God are those persons who keep silence even on the midst of his trouble, even in the midst even in the face of his enemy. Hindi po siya pumapalag, hindi po siya gumaganti. Amen. At yun po yung mga wise. Amen. Amen. Hindi, pastor, hindi pa pwede yun. Kailangan turuan ng leksyon yan. Paano kung ganun din ang gawin sa'yo ng Lord? Ang Lord naman ang gumawa sa'yo, kailangan ka rin turuan ng leksyon. Kayanin mo kaya yun. Kaya nga ang sabi sa atin ng Lord, yung hatol na gagawin mo sa iba, ay hatol na gagawin sa iyo ng Diyos. So sa madaling salita, kapag ikaw gumamit ka ng kamay na bakal sa kapwa mo, pagdating ng araw, kamay na bakal din ang gagamitin sa iyo ng Panginoon. Amen. 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 Whatever judgment we do into our brothers and sisters, yun din po yung gagamitin sa ating hatol ng ating Panginoon. Carefully select your close associate or your mentor. Ang sabi po dito, kailangan matuto po tayong mamili na makakasama po natin. Amen? At magtuturo po sa atin. Hindi po ba yun? Christian na tayo, pero nakikihalubilo pa po tayo doon sa mga nagtatawa sa Panginoon. Christian na tayo, believers of Christ na tayo. This is not faithfulness. This is not the development. We cannot develop our faithfulness to God if we do or pleasing the unbeliever or the worldly people to get you into whatever living he has. Amen. Kung ano ba yung pamumuhay po nila, tapos gusto nila na ikaw rin makiisa ka sa kanila, I tell you, hindi ka lalago po talaga sa katapatan sa Panginoon. Be steadfast in a healthy fellowship with believers. Mga kapatid sa Panginoon, hindi sa pinabawalan po tayo na makipagbarkada po tayo o makipagkaibigan po tayo sa mga taong makasanlibutan. Ang gusto lamang po ng Panginoon para lumago yung katapatan mo ay umiwasan mo yung mga ganong kasama sapagkat ikaw mismo ay magiging kaisa kanila sa kanilang mga masamang ginagawa. Sapagkat ayaw ng Lord talaga na mapasama ka. Ang gusto ng Lord talaga mag-develop po talaga yung katapatan mo sa Panginoon at yung katapatan na yun ang maglalagay sa iyo pagdating ng araw sa kaligtasan. Amen. 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 Okay. Ikatlong headings po ng faithfulness, the destruction of faithfulness. Okay, listen to this, maganda po ito. Be watchful toward the things that we do that cause destructive to our service unto God. Kailangan mapagbantay po tayo sa mga bagay na ginagawa natin kung ito ay makakasira sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kapatid, ito nga po yung sinasabi ko po sa inyo, ito po yung minsan na napakahirap na bahagi po sa paglilingkod po natin. Yung minsan, alam niyo po ba, alam niyo na nakakasira sa inyong relasyon sa Panginoon, pero you still allow it to happen into you. Pinapahintulutan mo pa rin na mangyari sa buhay mo ito. Pag alam mo na makakasira sa iyo, makakawasak ng katapatan mo sa Panginoon, leave it out, tanggalin mo sa buhay mo yan. Amen. Huwag mo mahayaan na mag-manifest yan. Huwag mo mahayaan na mag-grow sa buhay mo yan. Okay na naman yan, hindi ko naman i-apply yan pag nasa church ako eh. Hindi ko naman gagawin niya pagkakasama ko na yung mga naglilingkod sa Panginoon eh. Then, you are not faithful. You are unfaithful to God. Diba? Wala naman nakakakita eh. So, hindi naman siguro nila malalaman na ginawa ko ito. Wala naman siguro makakaalam sa church na ginawa ko ito. This is unfaithful to God. Amen. Even nothing can seal you. Kahit na wala nakakakita, huwag mong gagawin yung isang bagay na makapag-compromise ng iyong relasyon kay Kristo. Amen. If you know that we compromising our faithfulness to God, stop it! Huwag mong gagawin yun. Amen. Kasi kung hindi natin alam dito, akala natin wala nakakakita sa atin, pero ang Diyos na ito is always open His eyes for every one of us. He's keeping watching us. Amen. Lagi niya tayong pinapanood sa lahat ng bagay. Amen. Kaya nga kung akala natin makakatakas po tayo into our unfaithfulness to God, hindi po. Kaya nga let us practice faithfulness to the Lord.
Kasi kung hindi, wawasakin po talaga yung katapatan mo pagdating sa Panginoon. Amen. If you do keep it practicing those unfaithful things to God, masasanay ka doon at lahat ng gagawin mo, wala nang katapatan sa Panginoon. Puro hindi natapat ang magagawa mo. Amen. Maging yung pag-church mo, dadayain mo lang. Maging yung pagbabasa mo ng Biblia, dadayain mo na lang. Maging yung pag-share mo, dadayain mo na lang. At yun po yung pinaka nakakatakot. It may ruin your life spiritually. Amen. Nakatakot po yun. At akala po natin walang impact sa buhay po natin yun. Kaya nga, iniingatan po natin sa isip, salita, sa gawa, iniingatan po natin yan. We are being watchful for everything in our life. Amen. Kailangan babantayan mo yung salita mo, babantayan mo yung mata mo, babantayan mo yung galaw mo, babantayan mo yung pakiramdam mo, babantayan mo yung naririnig mo, babantayan mo lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo. Amen. Because somehow, may pwede tayong maluspan ng pagkawasak. Because this is the motive and this is the purpose of Satan to distract every Christian, to destroy every one of us. Amen. Kaya nga tandaan po natin, being unfaithfulness, it is pleasable to Satan. So kung malaman mo, pag ikaw hindi ka na naging tapat sa Panginoon, tuwa-tuwa na sa iyo si Satan at nalulungkot na ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Una, pinakita po sa atin dito kung ano yung kahulugan po ng faithfulness. Yung pagiging reliable po natin, yung pagiging dependable po natin, yung trustworthy and loyal. Ikalawa yung development. Kung isinasagawa po natin yung mga bagay na yun at sumusunod tayo into the requirements of God to do our task, doon po lalago yung ating katapatan sa Panginoon. And this three is the destruction of our faithfulness to God. Napakadelikado po nito. Check mo lahat ng mga bagay, lahat ng area sa buhay mo. Even your son, even your company, even the place that you go, even the books that you read, even the things in the social media. Tingnan mo mabuti. It may cause destruction. It may cause to destroy your spirit to God. Bantayan mo yung mga bagay na yun. Even yung mga anak mo, bantayan mo kung ano yung mga pinagagawa nila. Bantayan mo kung ano yung mga sinisilip nila doon sa kanilang cellphone. Bantayan mo kung ano yung mga pinapanood nila. Bantayan mo, tingnan mo yung kanilang mga kasama, yung kanilang mga kaibigan, yung mga lugar na pinupuntahan nila, yung mga ginagawa nila. Even the things that they have in their life. Tingnan mo kung ano yung meron sila. Baka mamaya, yung mga bagay na yun is against God. Amen. Even their dress. Even their hobby. Yung mga hobbies po nila. Yung mga outlet. Yung mga bagay na ginagawa po nila. Their events. Tingnan nyo kung nakakalugod po sa Panginoon yan. It may soon destroy our spiritual relations to Jesus. Amen. Some of the things that can reduce your faithfulness or that we make you an unfaithful servant include ano po yung mga bagay na ito na nakakapagpawala, nakakapabawas sa iyong katapatan at nakakawala ng iyong katapatan sa Panginoon. Una, the desire to be noticed, recognized, and praised by other. Alam nyo, mga Kristiyano, huwag kang hahanga sa sarili mo kapag pinupuri ka ng iba. Hangaan mo kapag ang Diyos ang pumuri sa iyo. Amen. Maganda ka kapag ang Diyos ang nagpupuri sa iyo. Amen. Because how do we notice if God is praising us? Kapag pinopromote ka, kapag namumunga ka, kapag nananatili na malago yung espiritu mo sa Kanya, ibig sabihin nun, napapapurihan ka ng Diyos na ito. But kapag nakikita mo, nararamdaman mo, nanlalamig ka, you are not good in your church, that you are not good in your ministry, that you are not good in your fellowship, I tell you, hindi po nagiging kalugod-lugod sa Panginoon yan. Amen. Listen, mga kapatid sa Panginoon, one of these things na dapat po natin iwasan, yung maging recognizable po tayo sa tao. Amen. Wow, galing naman ito. Wow, galing si Pastor tumugtog ng drums. Huwag kang mapaplatter doon. Huwag kang para overjoy doon sa mga bagay na yun. Sabihin mo lahat ng ito dahil kay Kristo. Amen. Amen.
Sabi po, Pilipos chapter 2 verse 3, huwag kayong gagawa ng isang bagay dahil lamang sa hangad ninyong mata niya, bagkos magpakababa kayo, at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kayo sa iba. Kahit hindi nyo yurangan kayo, sabi ko nga po sa inyo huwag mo nang ipagtanggol yung sarili mo. Do not depend your own. Amen. Amen. Bakit? Siya ba wala pa siyang ginagawang masama? Siya ba wala pa siyang ginagawang mali? I tell you, keep your silence. Manahimik ka na nakatahimik. Amen. Kasi alam niyo, parang pinapalabas namin doon, o bakit? Ano ba? Masama na ginawa mo? Wala naman akong masama na ginawa. Parang ipinagmamakupurin mo yung sarili mo doon. Amen. Amen. And if you do something that glorifying God, huwag mo nang ipagmakaingay. Just let it all to God. Ang Diyos ang viewer po natin, hindi ang tao. Kapag wala nakakita sa iyo, huwag mo na sabihin, uy, Sebastian, nakita mo ba yung kaninang tungtog ko? Ha? O, Francesca, nakita mo ba kung paano ako kumanta kanina? Di ba? Bigay na bigay ako kanina. Wala na yun. It is useless. Amen. Hindi nakatanggap-tanggap sa Panginoon po yung mga bagay niya. Pag pinagmakapuri mo yung sarili mo, gusto kong malaman mo. Hindi nakalugod-lugod sa Panginoon yun. At gusto ko po na malaman po ninyo, sa mga ganong bagay po, doon na mawawala yung katapatan natin sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi kaya ayaw ng Diyos na pinagmamakapurin mo yung sarili mo. Sapagkat ang kapurian ay para lamang sa Diyos. Hindi para sa tao. Hindi para kahit na kaninong magaling na tao dito sa mundong ito, kundi para lang sa Diyos. Because God wanted every human, every mankind to believe in Christ Jesus, to have praise in Him. Sa Diyos lang yun. Amen. Kaya nga huwag mong ipiplease yung sarili mo. Huwag mo sasabihin na, alam mo naman kung sino sila magagaling. Bakit? Mas mahusay naman ako sa kanila. Mas may pinag-aralan naman ako sa kanila. Gusto kong malaman mo, hindi po approachable sa Lord yun. At hindi tatanggapin ng Panginoon yun. Hindi ka papakinggan ng Panginoon po doon. Ikalawa, selfishness, the thought of it is not mine. Isa pa po ito na problema po natin kung bakit nawawala yung katapatan natin sa Panginoon. Bakit ko gagawin yan? Hindi ko naman minister yan. Bakit ako mag-aayos ng upuan? Hindi ko level yan. Bakit kailangan ko mag-linis ng church? Meron naman mga kabataan yan. Sila mag-linis. Kapatid, gusto po malaman po ninyo, this is selfishness. Lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. At kung ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, gusto ko malaman mo, you just keep ka humble. Amen. At huwag mong ipagmamalaki yung sarili mo. At huwag mong sasabihin na, ministry niya yan, bahala na siya doon. Basta ako ginagapan ko yung ministry ko, I tell you, hindi. Pag inihingi ng pagkakataon na ikaw ay tumulong sa mga bagay na yun, tumulong ka. Sapagkat kailangan po yun. Sabi po dito, Pilipos chapter 2 verse 4, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Kasi if you do your own ministry, kapag doon ka lang nakapokus, if you focus in only in your ministry, ibig sabihin nun, you are selfish. Amen. Bakit? Gusto mo, lumago yung ministry mo, pero gusto mo, yung ministry ng kasama mo, ayaw mo. Amen. Amen. Gusto mo, ikaw, maparangalan ka. Uy, ang dami mo naman nakakay. Pero yung kasama mo, wala. Sabi nga po kanina, kailangan it is complementing to others. Lahat ng bagay na gagawin mo, complement to others. Amen. Ikalalago ng iba, ikagaganda ng kanilang relasyon sa Panginoon. Ganun po ang kailangan po sa atin. Amen. Amen. The thought of being used or cheated by others while you are doing the work of God. Ano po ba yun? Yung para bagang, ano yan, ginagamit lang yata ako dito sa church na ito Dinadaya lang yata ako, iniisahan lang yata ako Kung bakit yata, parang ini-involve ako ni pastor dito dahil gusto niya lang gamitin lang ako dito sa church na ito. I tell you, no. It is not me. It is not me to use you. It is God. Amen. Every one of us are used by God. And kung ako lamang po yung gumagamit sa iyo, at kung yun lamang po yung kaisipan mo, na ginagamit ko lamang po kayo, I tell you, you are not a servant of God. You are a servant of nothing. Clear? Amen. Pagka ganun yung iniisip mo, kaya lang naman tayo ini-involve ni Pastor dito kasi gusto niya may mga kasama lang siya dito Kasi gusto niya meron lang siya nauutusan dito Then, you are only a servant of me. Not God. Amen. Gusto ko malaman mo, lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen. At kung ganun po yung kaisipan po ninyo, dinadaya lang tayo niyan, iniisahan lang tayo niyan. Gusto lang yan magkamal. And then I tell you, you are not a servant of God.
Because everything that we do is for the glory of God, hindi for the glory of man. Amen. Kaya nga kasi yung kaisipan natin for the glory of man lang eh. Kaya po yung ganun po yung ginagawa po natin. Okay, Filipos chapter 2 verse 5 to 7. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, kahit siya ay Diyos, hindi niya pinagpumilit na maging kapantay na Diyos, sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Okay, ulitin ko po sa inyo. At namuhay na isang alipin. When you serve God, you consider yourself as an alipin. As a servant servant nga eh. So meaning, kailangan para lang tayong utusan kay Kristo. Kasi nasanay po tayo na kailangan pinagmamalaki natin yung sarili natin eh. We have an ego, we have a pride. Sabi nga po, what is the acronym of ego? Ang sabi po dito? Ha? Exalt God's out. Sabi po gano'n dito. Pero ang totoo dapat na maging meaning ng ego is exalt God's only. Amen. Amen. Yun po yung kailangan po natin. Walang iba na paparangalan kundi ang Diyos. Naglilingkod tayo, nagpapakalipit tayo, nagpapakababa po tayo, sapagkat hindi tayo yung pinaglilingkuran, tayo yung maglilingkod. Amen. Kaya nga yung iba ang bilis masaktan ng damdamin po nila eh. Bakit? Kasi gusto nila sila yung napaparangalan. Hindi niyo po ba napansin? Kaya ayaw mo nasasaktan yung damdamin mo kasi wala po yung tinatawag na heart of a servant. Amen. Ang heart of the servant, kahit na masaktan yan, tanggap niya yan. Because he do it for the glory of God and not for the glory of himself. Amen. We must consider our life as a servant, not a master. Lagi ko po papaalala po yan. Every one of us are servant, not master. Ikaw, kahit nag-graduate ka, ikaw na kahit professional ka, ikaw na kahit na estudyante ka pa sa magandang eskwelahan, you are only a servant of God, not a master to everyone. Amen. Ika-apat, inferiority and superiority complex when you compare yourself to others. Yan, kadalasan nakakawala ng ating katapatan sa Diyos. Yung parang feeling mo na parang ganito po yan, feeling too low or too high compare with others. Yung parang halimbawa na, sino ba naman ako? Hindi naman ako katulad nila Sister Mesil. Hindi naman ako katulad nila Sister Rosalie. Hindi naman nila ako katulad. Sila, may mga kaya sila sa buhay. Listen to this, people of God. This is a common attitude of a servant na mayroong tinatawag na inferiority complex. Listen to this. Yung naaawa ka palagi sa sarili mo. Yung laging parang feeling mo, api-api ka. Yung parang laging feeling mo na ikaw yung mahina. Yung ikaw yung parang walang alam. Yung parang feeling mo na ikaw yung pinagkakaisahan. That was inferiority complex. Sino si Kristo? Don't you ever remember what they did to Jesus at the time in the cross? Mas masakit pa ba yan sa nangyari sa iyo? Mas masakit pa ba na pagkatakwil yan nangyari sa iyo kaysa kay Jesus? That was inferiority. Amen. Amen. And what is this superiority? Yung feeling mo naman, sino ba kayo? Wala kayong pakialam sa akin. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ako, alam ko, nakatapos ako ng pag-aaral ko, ikaw. Mas magaling ako sa inyo. Yung para namang magaling ka magbagba. Sino ka ba? Diyan ka lang naman nakatira eh. Kami mayaman kami, malamansyon ang bahay namin. Maganda ang sasakyan namin. Kayo, ano? Kuliglig lang. Yung mga papakalimusta, that was superiority. Yung para bagang umasta, kala mo, boss. Akin mo na yun namin yan. Dala mo dito yan. That was superiority. Mga kapatid sa Panginoon, we must balance our life with regards on our faithful servant, faithfulness as a servant of Jesus. Kapatid, hindi tayo yung ipiplease at hindi tayo yung magpiplease ng tao. Kundi isa lang ang bagay na gagawin natin. Only to live and praise
our master with our service. Yung paglilingkod nyo, dapat na mag-please ang Lord. Huwag kang magreklamo. Huwag kang aangal. Pag nasasaktan ka, praise Him. Pag napapapurihan ka, praise Him. Whatever situation you have in your church, in your ministry, in your service, praise Him. Ang Diyos ang papurihan po natin. Amen. Huwag mong iisipin na mababa ka. Huwag mong iisipin na api ka. Huwag mong iisipin na mahina ka. Huwag mong iisipin na mahirap ka. At sa kabaligtaran nito, huwag mong iisipin mayaman ka. Huwag mong iisipin na magaling ka. Huwag mong iisipin na matalino ka. Huwag mong iisipin na nakatapos ka. Wala doon ang pabor ng Lord. Ang favor ng Lord doon sa marunong mag-humble sa ating Panginoon. Humbleness is the things that lead in our people towards God. It is not the false humiliation. It is different to false humiliation. Yung humbleness talaga, true humbleness, ay nagpapakita po talaga ng kapurihan sa Panginoon. But yung false humiliation, yung para bang kunwari sa harapan ng iba, binababa niya yung sarili niya, but at the back, kung ano-ano pa yung mga sinasabi niyang insulto sa kanyang kapwa. Nagtitiri pa na siya doon sa kapwa niya. Naiinis pa na siya doon sa mga kapatid niya. Naaasar pa na siya doon sa mga ginagawa sa kanya. Kapatid, we are be true. We need to be true. We need to be true to Jesus. We need to be true as a faithful servant of God. Kailangan maging totoo ka para lumabas yung katapatan mo kay Heso Kristo. 5. Giving into discouragement because of one or more of the following. Ano-ano po ba ito, mga sumusunod na ito, na para kung bakit po tayo madaling ma-discourage. Listen, tingin po kayo dito. Sige, inaalaw mo kayo habang nagsusunod kayo. Pakinggan niyo po ito. Ito yung minsan nagbibigay sa atin ng discouragement due to the attitude of other. Taray niya kasi, pastor, yan sungit-sungit niya eh. Kaya tinatamad na tuloy ako maglingkod sa Panginoon. Kaya nawawala na tuloy ako ng gana maglingkod sa Panginoon eh. Bakit? Anong kinalaman ng paglilingkod mo sa Lord? Yung kasungitan ng kasama mo, yung kasungitan ng kasister mo, yung masamang ugali ng isang tao na nariyan sa tabi mo. Anong kinalaman niya sa paglilingkod mo sa Panginoon? Hindi ka sa kasungitan niya naglilingkod. I remind you, hindi sa masamang ugali niya, ikaw naglilingkod. For you to be affected, for you to affect your faithfulness as a servant of Jesus. Hindi mo kailangan tignan yung kapwa mo. Tignan mo yung paglilingkod mo. Be honest to Him. Be honest to Jesus. Do not be discouraged. Kapag may nasabi sa iyo, nasaktan ka, nadi-discourage ka na agad. I tell you, this is not a faithful servant to Jesus. Gusto ko malaman mo, lahat tayo nakakasama ng loob. Lahat tayo nakakagawa ng mali. Lahat tayo mayroong kainis-inis na pag-uugali. At hindi ko minsan parang ganito tayo eh. Makakainis talaga yung ugali niya eh. Listen to this. Sa iyo pa wala na inis. Nakakaasar kasi ng sungit niya eh. Ikaw ba hindi ka mapsungit? Nakakaasar siya, napakadamot niya eh. Ikaw ba hindi ka nagdamot? Whatever stone you are throwing to someone, it is the same stone heading in you. Kung ano yung binabato mo sa kanya, yun yung bato na meron ka. Pag sinabi mo sa kanya, ayaw ko na maglingkod kasi ang sama ng ugali. Masama rin ugali mo. Kaya ka nga nandito eh. At yun po yung katotohanan. Lahat tayo. Masasama tayo sa harapan ng sa ating Panginoon, pero hindi niya tayo talagang tinuring na masama. What else? Due to certain challenges, pag hindi mo na kaya at hindi mo magawa, ayoko na pastor, hindi ko pa na kaya. Mahirap pala ang obligasyon ng isang naglilingkod sa Diyos. Sometimes, we turn down every challenge that is given to us by Jesus. Isang challenge ka lang ng Lord para paglingkuran mo siya ng buong katapatan para makita niya yung katapatan mo. Minsan challenge ka lang niya financially. Minsan challenge ka lang yung oras mo. Minsan challenge niya lang yung mga bagay na meron ka. Minsan challenge niya lang yung ego, yung pride mo.
You turn easily down and discouraged. Lord, ayoko na. Ang hirap pala nito eh. Lord, ang hirap na pinagagawa ni Pastor Don. Para kaming ginagawa perfect eh. Hindi naman tayo perfect eh. Actually, kahit anong sikap po natin, hindi tayo magiging perfect. Amen. We are only perfected through Christ Jesus. Amen. Kaya lang, sinisikap lang natin gawin yung bagay na yun. And do not be discouraged due to our challenge. Pastor, ginagaya nila ako kila sister ano eh. Hindi naman ako ganong na ganay. Wala pa ako nalalaman. Do not be discouraged. Huwag mo i-discourage yung sarili mo and giving up your relations to God. Alam mo, kaya ka tinawag ng Lord? Kaya ka nandito ngayon? Because God sees something that is very potential to you. Nakakita ang Lord ng maganda. Nakakita ang Lord ng liwanag. Kahit na maliit na liwanag yun, napakaganda ng paningin ng Lord yun. Hindi niya tinignan yung sangkatero ba na problema na kasalanan sa iyo. Hindi yun ang tinignan ng Lord. Ang tinignan ng Lord sa iyo, yung isang nagniningning na kumikislap na potensyal mo para sa ikapabago mo. Yun ang tinignan ng Diyos. Due to oppositions or persecution. Minsan nakasubukan lang sa pastor mo. Ano ba naman itong pastor na ito? Akala ko pa naman siya yung mag-i-encourage sa akin. Akala ko pa naman siya yung laging aayon sa akin. Siya pa pala yung oppose sa akin. Kasi minsan ginagamit sa inong Lord yun para i-test. If you're still taking the risk or taking every challenge or taking every task with your heart into you, tatanggapin mo lahat yun. Kahit na may umuusik sa iyo, kahit na mayroong umu-oppose sa iyo, tuloy lang. Alam niyo, nung first na mag-ministry ako dito sa mga taret, ang dami pong mga sumusugod sa akin. Ang dami nagagalit sa akin. Mga nanay, mga konsino, halos inaaway ako. Bakit daw ina-istorbo ko yung kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral? Bakit daw ganito ang ginagawa ko? Pero sabi ko, hindi nyo lang naiintindihan. Hindi ako ang gumagawa noon, kundi ang Diyos. May nag-advise pa sa akin, sabi niya, if I were you, Pastor, tigilan mo na lang ang ginagawa mo, pinahihirapan mo lang ang sarili mo at yung mga tao. Sabi ko, hindi. Di bali ako mahirapan for the glory of God. Because I know in serving God, there is a lot of opposition, there is a lot of oppress, there is a lot of persecution having in one servant. Kaya tandaan mo, sa paglapit mo sa Panginoon, hindi lahat ang nandyan sa iyo. Sa harapan mo ay kaibigan mo. Amen. Minsan susubukin ng Lord yan at magiging kaaway mo para subukin ka kung talagang nandun pa rin yung katapatan mo sa Panginoon at hindi ka madi-discourage. Lord, kasi yung pastor namin buti sana kung hindi yung pastor namin ang gumawa sa akin ng gano'n, maiintindihan mo pa kaso, pastor na yan eh. I tell you, it is not me. It is not about me. Hindi dahil sa akin, hindi ako, kung paano ka magiging faithful, good servant. It is about God. And whatever reason that challenging your service to God, yun ang mahalaga dun. Mapagtagumpayan niya. Due to poor result. Minsan kapag halimbawa hindi natin maganda, hindi natin magawa na maganda yung mga bagay na pinapagawa sa atin, maayaw na tayo. Huwag kang titigil. Lahat ng bagay magagawa sa practice. Lahat ng bagay magagawa sa try. Amen. You must try it. Try and try and try and try until you make it perfect. Amen. Hindi ko sasabihin na try and try until you die. Kasi pag namatay ka na, wala nang halaga po yun. Try and try and try until you perfect. Huwag kang susuko.
Pastor, lagi na lang mali yung nagagawa ko eh. Ikaw na nga yung nagsasabi, lagi mali, lagi pala mahina. Hindi naman pala maganda yung ginagawa ko, Pastor. Hindi naman pala appreciated yung mga ginagawa ko. Kahit nagpapakabilan na ako sa araw, kahit napapagod na ako, kahit nagpapaalipin na ako, Pastor, hindi pa rin appreciated ng bawat isa sa inyo. And I tell you, pagpapasarap lang yan ang buhay paglilingkod mo, and do not be discouraged. Keep your faithfulness to God. Kahit na para bang nasasaktan ka sa sinasabi sa iyo ng pastor mo, kahit na sabihin niya sa iyo, wala namang silbi mga ginagawa niyo. Wala namang kwenta, wala namang bunga, lagi na lang poor result. Do not be discouraged. It is the part of our service as a faithful servant of God. Paminsan, naririnig niyo sa akin, wala na kayo nangangay. May napakatamad ninyo. Sometimes I need to throw you bad words or words of discouragement for you to be tested by God. Lalo-lalo na para matest ng Lord yung katapatan mo sa Kanya. Ayaw ka ba? Bibitiw ka ba? Masakit kasi pag pastor nagsasalita. Kaya nga minsan, alam niyo, nahihirapan din ako. Nasabihin sa inyo yung mga bagay na yun kasi ako mismo nasasaktan kapag sinasabi ko sa inyo yung bagay na yun. Mga kapatid, because I know the plan of God into your life. He wants you to be faithful until the end of your life in here. Gusto ng Diyos hanggang sa dulo, makita niya yung katapatan mo. Christian reminder, there are blessings for faithful servants in this world and in the one to come. There is condemnation and punishment for all unfaithful servants. Keep faithful to the Lord. Panatilihin mo yung katapatan mo sa Panginoon. Kahit na anong pagsubok na dumating sa buhay mo, make sure na hindi mawawala yung katapatan mo sa Panginoon. Because you are special to God. Uulitin ko po sa inyo. Kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, kahit na pinipersecute ka, kahit na sabihin mong maraming oppressor sa buhay paglilingkod mo, I tell you, keep going on. Laban. Keep your feet unto the track. Huwag kang bibitiw. Huwag kang aalis sa takbuhan. Pagpatuloy mo lang yung pagiging tapat mo at makikita mo soon, you will be rewarded by God. And soon, sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Tayo po'y magsatayo sa Panginoon. Hindi mo ba alam na habang nasasaktan ka sa paglilingkod mo sa Panginoon at sa kabila ng sakit na yun, nananatili ka sa Panginoon, hindi mo ba alam na napaparangalan ng todo ang Diyos sa buhay mo? Sometimes, we are looking for a fruit. Hindi natin makita yung fruit na yun, yung bunga sa mga bagay na ginagawa ko into your ministry. But sometimes, alam niyo po kung saan nakikita yung bunga na yun? Yung sa kabila na nasasaktan ka dahil sa paglilingkod mo, inaalipos na ka pa kahit na nagsisikap ka sa paglilingkod mo, and yet still nananatili ka pa rin tapat sa Panginoon at hindi mo binibitawan ng Diyos, hindi mo binibitawan yung tungkulin na inaka sa iyo ng Panginoon. I tell you, it will be rewarded to you, a good blessing. Higit pa doon ang ibibigay sa iyo ng Panginoon kapag napanatili mo yung katapatan mo sa Panginoon. Do not give up. Whatever happens to you, hindi ka makakatapos ng pag-aaral, nahinto ka sa pag-aaral dahil sa paglilingkod mo, don't give up. Huwag mo sisihin ng Panginoon because the plans of God is better, is best, is good for our own plan. Masigit na mainam
ang plano ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nakakakita na masigit na maganda para sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kapatid, huwag kang panghihinaan ng loob kapag nawawalan ka o nahihirapan ka sa buhay. Kapag sa kabila ng paglilingkod mo, nagkaroon ka ng bankruptcy, nagkaroon ka ng financial difficulties, huwag kang titibag, sapagkat parte yan ng masarap ang katapatan mo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Still keep going on! Keep going on! Lingkod ka lang! Lingkod ka! Don't give up this opportunity! Give up wherever you are lost by God! Dahil meron ka na sa kitutan, dahil meron ka na sa lalaking halaga, malalaking kayamanan ng Panginoon, walang compromise! Your service to Jesus! This is how we say, this is how we show to God that we are faithful to Him! Pag-ikot ka! Pag-ikot ka! Natandaan ko po nung araw when I was turned down by someone. Alam niyo, nung time po na yun na parang binitawan ako ng isang tao na inaasahan ko na magtataguyod sa aking paglilingkod pagdating sa Panginoon. Hindi niya alam. Di alam nitong tao na ito na lubos ako nasaktan. They thought, they believe na gusto ko talaga na mahiwalay sa Kanya. Pero gusto ko po na malaman po ninyo. That was the hardest part of my service bilang isang naglilingkod sa Panginoon. Kasi gusto ko po na malaman po ninyo. Siya yung nagbigay inspirasyon sa akin sa paglilingkod. I follow His footsteps with regard on His service to God. Pero ang akala, hindi ko na pa masisisi yung pagkakataon na yun sapagkat sometimes our God put us into a worse situation. But sometimes you cannot understand what was the real plan of God into me. Pero alam niyo ba, sa kabila po nun, nandito po tayo. Patuloy pa rin tayo. Sabi ko, Lord, hindi pala pangit yung bagay na yun. Nakita ko maitili na mas lalo nagamit yung buhay ko. Sabi ko, ito na yata katapusan ng paglilingkod ko ah. Ito na yata matatapos yung paglilingkod ko, pero hindi pa na. There's still a great plan. And I thank Him. Kahit na gano'n ang nangyari. I thank this man. I thank Him to God. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon na gano'n yung naranasan ko in behalf of Him, in behalf of His ministry. Salamat sa Diyos sapagkat hindi ko maipupurso at hindi ako maitutulak sa totoong paglilingkod sa Panginoon kung hindi siya ginamit. Mga kapatid sa Panginoon, kung minsan nakala natin, laging in good term lamang po ang paglilingkod sa Panginoon. Sometimes, God may use bad situations sa ating paglilingkod para mathubog po kung talagang tayo ay tapat sa Kanya. Kung minsan kung sino pa yung iniisip mo na magiging tapat sa iyo, minsan yung pa yung gagamitin sa iyo to oppose you, to persecute you, to hinder you. Pero ang hindi mo nalalaman doon, tinetest ng Lord yung iyong katapatan sa Kanya. Kapatid, keep staying. Manatili ka sa Panginoon at makikita mo isang araw, makikita mo yung plano ng Lord nangyayari sa buhay mo. Wala akong pinagsisihan sa mga bagay na naganap sa buhay ko.
Because I know everything was on the plan of God. Everything was set by God unto my life. Kaya kung ano man yung nangyayari sa iyo, just keep on staying. Manatili ka lang. Manatili ka naglilingkod sa Panginoon. Nahihirapan ka. Kalaban mo ang pamilya mo. Kalaban mo ang mga kaibigan mo. Kalaban mo yung mga kasama mo sa church. Stay! Because this is how we show our God. To our God that you are being faithful. If your service alive, if your faithfulness alive, if your ministry alive and faithful to Jesus. The Lord wanted to see on us. Yung nakikita niya na nade-develop yung ating faithful service to Him. Kapag huwag mo lalamian yung paglilingkod mo sa Lord. Lagyan mo ng mga spicy. Lagyan mo ng mga spices yung paglilingkod mo. Anghangan mo. Lagyan mo ng baga. Apoyan mo. Initan mo. Alaban mo. Do not be cool. Sapagkat ang gusto ng Lord, yung talagang dinadalisay sa ginto, yung paglilingkod at katapatan mo sa Diyos. Siglahan mo. Lagyan mo ng buong sigla. Lagyan mo ng buhay. Hindi ka lalakas niyan. Hindi ka lalakas niyan. Give your best with your worship, with your service. Lagyan mo ng sarap yung paglilingkod mo. Come on, even your worship. Sarapan mo. Sarapan mo. Pinaramdaman ng Lord yung sarap ng pagsamba mo. Samantali mo yung pagkakataon na ito, pakita mo sa Kanya. Hindi ka pagod. Pasigla ka. Malakas ka. Give your best worship to Jesus. This is all your faithfulness, Lord.
Sapagkat patuloy mo, Panginoon, pinag-aalab kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Lord. Napakabuti mong Diyos. Sapagkat kailanman, Panginoon, hindi mo kami binitiwan. Kaya lang, Panginoon, kung isa na nadaya kami, Panginoon, into our emotion, into our feelings, O Lord. Feeling that that's not true in our service to you, God. Minsan tinadaya kami, Panginoon, ng aming mga isip. Panginoon, kung minsan kaya kami nawawala ng gana. Kaya kami, Panginoon, nananaglag, pinanghihinaan, Lord. Kasi kung minsan, Panginoon, nagtitiwala na kami sa sarili namin, Panginoon, na we have a better enough things that we do unto you, Lord. Minsan, kulang pa pala, Panginoon, kulang na kulang. Kaya nga, Panginoon, sa pagkakataon ito, Lord, sisikapin po ng bawat isa sa amin, Panginoon, na makasunod sa hinihiling po sa amin, Panginoon, upang maipakita po namin sa iyo, Panginoon, ang aming katapatan sa iyo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, Lord. Thank you, Lord, for this great opportunity, Panginoon, that we are having the knowledge and wisdom that coming from you, Lord. And you give us the understanding, Panginoon, para maunawaan namin, Panginoon, ang mga bagay na nais mo na i-pursue para sa amin, O God, bilang mga tapat mong lingkod. Sa iyo, Panginoon, mananatili ang lahat. Panginoon, maraming salamat po, Lord. At maraming salamat po, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na gumalaw ka sa aming mga buhay, especially to this church, O God. Lord, open kami, Panginoon, sa mga pagbabago, O God. Because we desire to develop our faithfulness unto you, Lord. We desire to be more intimately having a relationship into you, Lord. Gusto namin, Panginoon, mas malalim pa. Gusto namin, Panginoon, mas close pa, Panginoon. Deeper and deeper, O God, higher and deeper into you, Lord Jesus, our spirit, O God. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na matulungan mo po pa po kami, Panginoon, upang patuloy pa po namin magampanan, Panginoon, ang mga nais mo at hinihingi ng pagkakataon sa aming paglilingkod, O God. Lord, nais namin, Panginoon, na maging ginto ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, at higit pa dito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Muli po, O God, pagpalain mo po yung mga anak na narito, O God. Lord, patuloy pa po, Panginoon, na paglalabi po sila, Panginoon, sa kanilang paglilingkod, O God. At pakita po nila, Panginoon, na mas higit na masarap na magbuhos ng oras, ng panahon, ng buhay, ng pagkakataon sa iyo, Panginoon, kaysa sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Muli po, O God, pagpalain mo po kami, Panginoon, not only in financial, not only in material, but also in our spiritual relations sa iyo, God. Maraming salamat po, pagpalain mo ang church na ito, Lord. At hinihiling ko, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, ay magbubunga sa mga mabubuting gawa at sasagana sa mga bagay nito, Panginoon, sapagkat the Spirit of you, Lord Jesus, still in our life, O God. Kasama ka namin palagi, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalikan lahat ng kapurihan. Sa tanging pangalan mo po lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you all po. Palagi po tayo ng Panginoon.